Ako din po gusto ko magpasalamat kay Lord. Kasi, ang gusto, nilalagnat na ako ng 2 araw. Gusto ko lang sana kay mag-collaborate na ako. Pastora, hindi ako makakatado kasi nilalagnat na ako. Hanggang ngayon na medyo mabigat pa yung ulo ko at nahihilo pa yung paningin ko. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat kanina pinagpawisan ako dito. Ilang araw ako hindi pinagpapawisan, kaya naka-jacket ako. Ngayon, okay na. Medyo gumagana naman na ang pakiramdam ko. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa mga pagpapala na binibigay niya at sa kaputihan niya. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Handa na po tayo makinig. Sige po, gusto ko po muna tayo ay manalangin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga na Ama na itinataas ka namin sa gawa nito. Ikaw ang nais na maparangal, mapurihan sa umagang ito, O Diyos. At patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa bawat isa. At patuloy ka, Ama, na mangusap sa puso, isip ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang naging guro ng bawat isa. Ituro mo sa amin ang landas, Panginoon, na aming dapat na lahat. Salamat po sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Sabi sa ating sa ating teksto, makikita ito sa unang tipan, 2 Corinthians 4:18. Amen. Praise God. So, sabi dito ni Pablo, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sabi niya, ang mga bagay na po na ang aming paningin ay nakdoon sa mga bagay na hindi nakikita. At sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang bagay na di nakikita. Praise God. So, tayo po ba bilang mga tao, nandito tayo sa mundong ito. So, mahilig tayo magmasid-masid. Ano po ba? Ano po ba yung madalas natin pinagmamasdan? So, nakikita natin, bundok, magandang tanawin, ano po? Yung mga bagay-bagay na nakikita nito, puno, bituin, ayun ang mga bagay na nakikita ng ating physical na mga mata. No? Ayun yung bagay na nakikita natin. Kung katabi natin, nakikita natin. Marami tayong bagay na nakikita sa mundo ito. Huwag na natin titignan yung bagay na mali sa kapwa natin kasi hindi maganda yun. No? Lagi lang natitingnan yung mga positibo. So lang gano'n, nakikita nga natin mga bituin sa langit. Ayan, mga buwan, araw. So kung titingnan natin, napakaganda, hindi po ba? Kung maalala ko, nakarang taon, di ba nag-retreat ang mga men and women sa Tagaytay, no? So, naalala ko yung sinabi yung patron ni Ate Lee na ang ganda pala ng mga tanawin. So, sana daw po maulit, no? Sana daw po ay sa course naman daw po na may ganapin ng men and women. So, talagang napakaganda at nakakamangha naman talaga yung likha ng ating Panginoon Jesus, no? So, talagang busog ang ating mga mata dito sa mundo ito, no? Halos perfect yung pagkakagawa ng ating Panginoon. Pero, kung ating iisipin, bukod sa nakikita ng ating mata, sabi ni Apostol Pablo, may bagay pa na hindi natin nakikita ng pangkaraniwang mata. Sabi dito, bukod sa mga bagay na nakikita natin, may mga bagay din na hindi nakikita, pero totoo pa rin. No? Ano yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero totoo? So, halimbawa, ang hangin. Hindi po ba? Ang hangin, hindi natin nakikita ang hangin, pero alam natin na ito ay nag-exist o umiiral. Na po, bagamat hindi natin alam kung saan nanggagaling, alam natin na ang may likha nito ay ating Panginoon. Ang hangin, no? Yung pag-ibig ng ating magulang. Hindi natin ito nakikita ng literal, pero naipapadama nila, no? Ng ating ama, no? Bagamat lumaki ako na hindi ako sinabihan ng tatay ko na I love you, anak. Pero naipadama niya sa akin kung gano'n na ako kamahal, no? Sa pagtataguyod niya, no? Hanggang sa pagtanda niya, no? Pagtataguyod niya, kung paano niya kami itinaguyod, maging sa akin ina, gano'n pa rin, no? At alam ko gano'n din sa inyo, di ba?
Nakikita natin yung, hindi man natin ito makita, pero nararamdaman natin. So, ayun yung mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mga mata. Amen po ba? Sabi dito, ang Diyos hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin ang gawin niya sa buhay natin. So, alam ko naman, bilang mga tinubos ng ating Panginoon, lahat tayo nakakakilala na sa Panginoon at nararamdaman natin ang mga pagkilos ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabi dito sa 2 Corinthians 4:18, no? We fix our eyes not on what we see, no? Kundi sa mga bagay na hindi nakikita, no? Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. So, ang background nito, kung ating babasahin sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 ay bakit niya sinabi ito ni Apostol Pablo? Sapagkat sila ay nakakaranas. Sila ay nakakaranas ng paghihirap, pag-uusig, labis na paghihirap. Ito ang deklarasyon ni Pablo sa mga taga-Corinto na halos to the point na patayin na sila ng mga tao. Bakit? Dahil sa pakikipag-isa nila sa ating Panginoong Jesucristo. So, ito po yung halos dinanas nila Apostol Pablo na labis na paghihirap, no? Sabi na dito, Paul emphasizing the present suffering is fleeting compared to the everlasting life and glory to come, no? Binibigyan dito din ni Apostol Pablo na mga paghihirap, no? Sakit, paghihirap na nadadanas natin dito sa lupa ay panandalian lamang kumpara sa walang hanggan. Kumpara sa walang hanggan na kalwalhatian na darating. At ito yun sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko, bawat isa sa atin, merong pinagdadaanan, no, dito sa lupa. Pero tulad ng sinabi ni Pablo, may higit pa na marahil nakikita mo sa paningin mo, yung paghihirap mo dito sa lupa. Pero yung merong higit na meron pa tayong, tingnan natin yung mas darating pa na para sa ating Panginoon kung tayo ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, bilang layunin ito na i-encourage, no? I-encourage yung mga mananampalataya, no? Na i-focus natin ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat nga daw po, ang mga bagay na nakikita dito sa lupa ay panandalian, temporal lamang, at may hangganan. Ngunit yung mga bagay na hindi natin nakikita ay magpawalang hanggan sa pinan ng ating Panginoon. Amen. So, ayun po ang purpose niya. To encourage believers to focus on the eternal unseen realities of God's kingdom, rather than temporary, visible, and worldly things. So, tanong ko nga po pala, sino po ba ang lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita? So, alam naman natin lahat na ito ay sa nilikha ng ating Panginoon, no? Sa Genesis, di ba? God created heaven and the earth, no? Lahat ng bagay na ito, nilikha ng ating Panginoon. Si Jesus o ang ating Panginoon yung naglikha ng mga bagay. Amen po ba? So, bilang point number 1, God created everything, unseen and unseen. Sabi dito, ang tanong ko, who created the visible and invisible? So, God created everything, seen and unseen. Nakatagpuan natin ito sa Colossus chapter 1, verse 16. Sabi doon, for in Him all things were created, things in heaven and on the earth, visible and invisible. So, lahat pala, no? So, ito yung pinaka ating teksto na makikita natin pala na lahat, no, pinagtitibay nito ng teksto ito sa Colossus 1:16 na ang Diyos ang ating manlilikha. Ano po? Pag tinanong tayo, sino bang lumikha ng langit at lupa? O sa mga bata, anong isasagot natin? Si Jesus, di ba? Ano sabi doon? Siya ang lahat ng gumawa ng lahat ng bagay. Ano po? Sabi dito, so ito lahat ng nakikita at hindi nakikita kay Jesus nang galing. Lahat ng pamunuan, lahat ng pamahalaan, o lahat ng kapangyarihan, lahat ito nagmula sa ating Panginoong Jesus. Ipinapakita dito
sa tekstong ito ng Colossus 1:16 kung paano si Jesus yung supremacy niya sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, sa lahat sa atin, no? Yung katastaasan ng ating Panginoon, pinapakilala niya dito yung supremacy ng ating Panginoon. So, bibinisan ko lamang po. Masakit ang ulo ko. Ay, hallelujah. Letter B, siya ang may control ng lahat. No? Ano po? Sabi doon, sa Colossus 1:16, for in Him all things were created, things in heaven and on the earth, visible and invisible. Siya rin ang may control ng lahat. Sabi ba? Yung nasa bangka sila. Sino ito na pati even the wind and the waves obeyed Him, no? So, ganun kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung alon, yung hangin, sumusunod sa Kanya. Na, alam niyo yun, nasa yung pinatigil ni Jesus yung pagko. Alam niyo yun, di ba? Nababasa niyo naman yun. So, pinapakita doon na si Jesus yung may control ng lahat. Amen. Sabi dito, letter C, mula sa pinakamalaking galaxy hanggang sa pinakamaliit ng detalye ng ating buhay, siya ang may control. Naalala niyo yung message ni Pastor Rex na hindi natin nakikita ng mata, pero may nagaganap na pag-ikot na realidad doon sa galaxy. Yung kung gaano kabilis, kasi bilis na yung mga sports car na approximately tumatakbo ng 300 to 400 kilometers per hour. Pero ilan nga po pala yung pastor? Dahil mo natin. Yung ganun kabilis yung nangyayari yung revolving ng mga planeta sa natin. 300 to 400 kilometers per hour. Sports car, tatakbo ng gano'n. May nangyayari pa ng gano'n sa daigdig na hindi natin namamalayan. Di ba? Kasi alam lang natin dito, papasok lang tayo sa school, mag-aaral, babalik, kakain ulit, tulog. Di ba? Hindi natin alam na may nagaganap na gano'n. Na gano'n pala, base sa mga Bible scholar, na gano'n pala, may nangyayari gano'n sa kalawakan. Sino ang may kontrol ng mga bagay na yun? Hindi po ba? Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Praise God. So, pagkakala na sinabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. No? Siya ang may likha ng mga bagay. So, pinapakita lamang dito na the ultimate authority over all created things. Amen? Siya yung ultimate. No? Wala nang iba. No? Na mayroong otoridad sa galaxy o sa detalye ng buhay mo. Naalala ko nga, sabi ni Pastor, kung sa buhay natin, nakakakilos kung sa galaxy, kumikilos ang gano'n ng Panginoon. Lalo pa kaya sa kalilitan na buhay natin, hindi po ba? Kaya niyang kumilos gumawa sa buhay natin. Basta tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Jesus Christ is the divine creator and sustainer of everything. Siya yung ating manlilikha at siya yung nagsusustain ng ating mga pangangailangan. Lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga sa kanya, sabi dito, nothing exists independently. Meron bang nabuhay dito na para sa sarili niya lamang? Wala namang nabubuhay dito para sa sarili lamang. Lahat tayo ay co-inherence para sa Panginoon. Magka-outline tayo dito at para tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Wait lang po, iman lang po. Praise God. So, malinaw po tayo sa point number 1 ko. Ang point po natin ay God created everything, seen and unseen. Siya, sa Kanya lahat ng may likha. Sa point number 2, pa. What we see is temporary. Tulad nga ng sinabi na Apostol Pablo. Ano mga bagay na ating nakikita ay temporary lamang. Yung mga bagay na nakikita natin dito ay panandaliin lamang at may hangganan. Ano po? Yung electric pan na to, may hangganan ng buhay niyan. Hindi yan tatagal ng 100 years. Ako, may hangganan din ng buhay ko. Hindi din ako tatagal ng baka mapalad na ako, tumagal ako ng 80. Mapalad na ako nun. Swerte ko na, hindi yung swerte, mapalad. No? Kung lolobin ng Panginoon na ako tumagal ng gano'n. Diba?
in God's will. Ano po? So lahat dito sa buhay natin ay may hangganan. Sabi sa 2 Corinthians 4:18, what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sa panahon ni Paul, grabe ang pinagdadaanan ng mga taga-Korinto. Pinipersecute sila, pinutugi sila sa pananampalataya kay Jesus. May mga nawalan ng buhay, may mga nakulong at may ilang mga pinatay. So sa pagkikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus, hindi naman tayo to the point na tulad ng sinabi ni Apostol Pablo na halos mamatay na sila, no? Sa kanilang pananampalataya dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayo lahat dito sapagkat tayo ay nabubuhay sa bansang malaya. Amen po ba? Praise God. Mapalad tayo lahat na naririto kasi na meron tayo pagtitipon na ganito. Alam mo ba sa ibang lugar, talagang sinusunod yung mga Kristiyano. Sinusunod, halos nagtatago sila para lang sila makapagsamba. Gumagawa sila ng sarili nilang tunnel para doon hindi sila magambala ng mga tao na hindi na naniniwala sa ating Diyos. So, katulad nila Apostol Pablo, nakakaranas sila ng pag-uusig at labis na paghihirap. So, pwede natin buksan na natin Bible sa 2 Corinthians 1:8. Sige po. 2 Corinthians 1:8 po. Nakita niyo na po ba? Ano po ang sabi doon? Sabi, ako na po magbabasa po. Sabi doon, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kapighatian dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Tingnan niyo po kung gano'ng mahirap ang pinagdadaanan ng mga apostol noong unang panahon. So sa tayo, mapalad tayo. No? Kaya, ayun nga sinasabi ni Apostol Pablo na huwag nating, naghihirap tayo dito sa lupa. Pero huwag natin tignan yun. Meron tayong kasalukuyan hinaharap na pag-asa mula sa ating Panginoon. Sabi pa nga doon ni Apostol Pablo, kung ating mababasa yung mga previous chapter, nagdadalamhati kami at naghihirap dito sa lupa, pero galing din naman, kasama din kami sa kaaliwan ng aming Panginoong Jesucristo. So, sa kabila ng kapighatian at paghihirap, nakakaranas din naman tayo ng kaaliwan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, don't focus on the things you see. Kasi lahat ng nakita natin ay temporary lamang. Amen. So, ang sakit na nararamdaman mo ngayon, lilipas din yan. So, amen po ba? Lahat ng sakit na nararamdaman natin dito sa lupa, panggawa lang yan, temporary lang yan. Lilipas lang din yan. Hindi yan magtatagal. O kung maaaring ito na yung sa point na halos lagutan tayo ng hininga sa sakit natin na itong nararamdaman, huwag natin na sa walang bahala ang sinabi ng Panginoon na sa hinaharap ay meron tayong pag-asa. Ang problema mo ngayon, may hangganan din. So lahat tayo nakakaranas sa problema. Lahat. Katulad ng sinabi niya si Mel kanina, diba po? Diba? Na siyempre, bilang breadwinner, siyempre, sa anak mo, dapat diba? Pero may sakit, so nakakalungkot yung gano'n. Ganun pa man na tiwala tayo sa Panginoon na siya yung ating pag-asa sa inang harap. Amen po. Sabi doon, let us see, pero ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. So, maaaring sa lupa, nakakaranas tayo ng paghihirap, pag-uusig, pero ang pag-ibig ng ating Panginoon, magpawalang hanggan. Sabi sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing the glory that will reveal in us. Para sa akin, ang mga pagtitiis, sabi ni Pablo, natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapakalan sa ating balang araw. So, meron talagang pagtitiis sa lupa. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, meron pagtitiis dito sa lupa. Pero hindi yun maihahambing dun sa kaluwalhatian na darating. No? Ano po sa piling yun ng ating Panginoong Jesucristo? Meron po ba?
Sabi dito, sa life application, kung dumadaan ka sa hirap, temporary lang yan. Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. No? Working in progress ka pa rin tayo. No? Kung dito sa lupa, nagtitiis ka, hindi po. Doon sa buhay na wala, doon sa langit, meron tayong hinahalap na kaluwalhatian. Maaaring si kapatid, minsan nakikita mo na bakit gano'n si kapatid, no? Parang lagi mainit ang ulo, no? Working in progress tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo instant, no? Mababago, no? Kapag nandito tayo sa lupa, gradually, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Working in progress tayo ng Panginoon. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Kapag nandito tayo, marami pa tayong mga ugali sa buhay. Ako, marami akong ugali. At hindi ko naman maikakaila na meron akong ugali. Lalo-lalo na pag nakakasalubong ako ng muntik-muntik ako ng mapangga. Yung nag-iingat ka na. Yung nag-iingat ka na pero muntik mo pa rin siya mapangga. Si Sister Eddie, ano yan? Alam niya yan. No, minsan talaga, pagka ganun yung maraming beses. No, at na alam niya, higit kanino man, siya yung nakalam ng isa sa mga ugali ko. No? Na alam niya na working in progress naman ako ni Lord. Diba? Lahat tayo mayroong mga kahinaan sa buhay. Amen. So, at dito, kapag dumadaan ka sa hirap, temporary lang yan. Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos si Lord sa'yo. So, baka ngayon, pag puro luha, pero darating ang araw na puro ngiti naman. Baka ngayon, may sakit, pero darating yung kagalingan galing sa ating Panginoon. Baka ngayon, walang sagot, pero si Lord laging may plano sa ating buhay. Minsan nagpe-pray tayo, akala natin hindi na tayo sinasagot ng ating Panginoon. Pero si Lord pala ay kumikilos na. May mga plano na sa ating buhay. Ang gagawin na natin, panghawakan natin at patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Amen po. Mabilis lang po, di ba? 10:30 na agad. Kalahati pa lang. Point number 3. What we can see is eternal. Ito na po. Dadako na po tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo na huwag tayo tumingin sa mga bagay na nakikita, bagkus tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat yung mga bagay na hindi nakikita ay yung totoo at magpawalang hanggan. Sabi ni Paul, fix your eyes on what is unseen. So, parang parang pang-aasal pa, no? Fix your eyes, no? On what is unseen. Parang, teka, paano ganun? Sa mga pilosopo kasi, di ba? Paano ko titingnan yan, hindi ko nga nakikita? Di ba? Siyempre, pag hindi ka mananampalataya sa ating Panginoon, medyo matutuyak ka ng bahagya. Okay, bakit ako titingin sa hindi ko nakikita, hindi ko nga nakikita? No? Sabi dito ni Apostol, ang ibig parang sabihin ni Apostol Pablo, it's not about your physical eyes, it's about your spiritual eyes. Ayun na po. Ito na nga po yung sinasabi ni Apostol Pablo na tumingin tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, no? Kasi ayun ang pangwalang hanggan. Maaaring hindi nakikita ng mga mata, subalit nakikita ng ating pananampalataya. So, ang tools para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, ang susi pala doon ay ang ating pananampalataya pala. No? Hindi natin alam ang mangyayari. Hindi natin nakikita yan. Pero ano yung susi pala? Ang susi pala, sinasabi ni Apostol Pablo, ay yung ating pananampalataya. Faith is the key to see the unseen reality of spiritual reality of God's kingdom and glory. Ito pala ang susi. Ano po? Sa God's kingdom and glory, sa kaharian ng Diyos at sa kaluwalhatian niya, faith pala ang sagot. Tools natin at susi natin ay yung ating pananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? May faith po ba tayo? Amen. Praise God. Dahil tayo dito ay nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Point number 3 na po tayo,
Sabi dito sa point number 3, what we can see is eternal. Sabi dito, letter A, hindi mo man nakikita si God, pero alam mo, nandyan siya. So, alam natin na si Lord, hindi natin nakikita, pero nararanasan natin siya sa buhay natin. Amen po ba? Yung pagkalingin ka lang no? Na yung mag-provide lang sa'yo si Lord ng mga pangangailangan mo, no? Nararamdaman mo na talagang God exists, no? Na umiira lang ating Diyos. Huwag natin tularan yung sinasabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, walang Diyos. Ang sabi ng hangal. No? Sabi sa Bible, wala daw Diyos. Ang sabi ng hangal. Hindi tayo mga hangal, tayo ay mga wise. Diba? Tayo ay mga wise men. Ano po? Sa paningin natin mga Diyos, ng ating Panginoon, tayo mga wise. Sapagkat pinili natin yung matuwid na landas patungo sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi dito, hindi mo man makikita ang langit ngayon, pero alam mo, may ihandang lugar si Jesus para sa'yo. So, kung titignan mo ang langit, wala ka naman makikita, puro ulap lang, Kung gumagamit ka nga ng, space shuttle, umakyat ka, wala ka makikita doon, kundi kalawakan lang. Pero si Lord, nangako sa atin, no? Ang sabi niya, paghahanda ko kayo na matitirahan sa langit. Sabi dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ko roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan. John 14, chapter 14, verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapalito sa man ako naroon. Praise God. So, ang Diyos nangako sa atin, no? Ipaghahanda niya tayo, no? Kaya sa kanyang pagbabalik, isasama niya tayo sa kanyang tirahan at doon natin siya makakapiling. Amen po ba? So, parang pala, no? Parang airplane, no? Hindi natin nakikita ang piloto. Yes, bibigay ka lang, bayad ka ng ticket, bibigay mo na yung ticket mo, upo ka lang doon, relax ka lang, upo ka. Pagka upo mo, pwede ka na kumain, uminom. Pagdating mo, nandun ka na sa destination mo, pag nakatulog ka na. No? Ano po? So, ganun din pala dapat kay Lord. Ano po? Relax ka lang, chill ka lang, at si Lord yung bahala sa atin. Alam natin na si Lord yung gagawa para sa atin. So, ganun din kay Lord, hindi mo man siya nakikita, pero tiwala ka na siya ay may hawak ng ating buhay. Amen, bro. Si Lord po ba may hawak ng buhay nyo? Mahina eh. Si Lord po ba may hawak ng buhay nyo? Amen. So, praise God, lahat po tayo nagtitiwala na si Jesus yung may hawak ng ating buhay sapagkat si Jesus ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, may assurance na tayo sa langit na inihahanda na ni Lord yung ating mga matitirhan. Amen po ba? Sa pagbabalik niya, kukunin niya tayo dito at doon niya isasama niya tayo sa kanyang tirahan. Amen. So, dapat talaga tanggapin mo na si Lord sa buhay mo, no? Hanggat may hininga ka pa, hanggat may lakas pa tayo, no? Hanggat bata ka pa, no? Amen? Magpagamit na tayo sa likod, sa Panginoon habang bata pa tayo para mas marami tayong mga kaluluwa. Marami pa tayong kaluluwa na madadala para sa ating Panginoon. Okay? Sa point number 4, sabi dito, Jesus give us life eternal. So, sabi dito sa John chapter 10, verse 10, letter B, John chapter 10, verse 10, letter B, I have come that they may have life and have it to the full. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So, naparito ang ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay. So, letter A, ang buhay na ibigay ni Jesus, hindi lang tungkol sa surviving, kundi thriving o buhay na matutumpay. No? Si Lord, binigyan na tayo ng buhay ni Lord, pero ayaw niya na parang hikahus tayo, nahirap tayo. No? Kundi, mga nagugumpay. Dito pa lang, nais ni Lord na tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay dito sa mundong ito. Nais niyo po ba magkaroon ng katagumpayan?
Siyempre lahat po tayo nais na magkaroon ng katagumpayan. No? At yun ay para sa ating Panginoon. Let it be isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lang basta mabubuhay, kundi mamuhay ng may layunin. Sa letters, hindi lang basta mabuhay, kundi mamuhay ng may layunin. Ano ba ang purpose natin sa mundong ito? Kumain, uminom, matulog, maglakwatsa, pag-eat. Diba? Ganun ba? Ganun ba ang magtrabaho ka, magpakapagod ka sa kakatrabaho mo, pagudin mo yung sarili mo, kaka-overtime. Ganun ba ang gusto mong buhay? Ayaw mo ba na masagana? Masagana buhay na tulad ng pangako ng ating Panginoon? So, hindi lang tayo nabubuhay dito para sa sarili naman, kundi may focus ang ating Panginoong Jesus. No? May focus siya. No? Kundi ang maglingkod sa Kanya at sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, may inihandang eternal life sa piling ng ating Panginoon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, may pag-asa sa piling ni Lord, no? Praise God, no? May pag-asa sa piling ng ating Panginoon. Hindi pa sa ating nakikita ng ating mga mata, no? Meron pang pag-asa, may pag-asa na darating, ano po, kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? So, mabilis na po, ano po? So, ito na po ang conclusion natin. Sabi dito, mahigit pa sa nakikita ng ating mga mata. Ang mundo natin, puno ng mga bagay na pansamantala, pero mga bagay na hindi natin nakikita, yun ang totoo. Huwag mong ikulong ang pananampalataya mo sa mga bagay na nakikita lang ng mata. Kasi kay Lord, there is always more. No? Minsan iniisip natin na wala na, hanggang dito na lang ako, hanggang dito lang ang buhay ko. Pero hindi mo naiisip na may higit pa ang ating Panginoon sa buhay mo. No? Higit sa nararanasan mong sakit, higit sa nararanasan mong problema sa buhay, higit sa nararanasan mong suliranin sa anumang bagay, lagi may solusyon ng ating Panginoon. Higit pa sa nakita mong sitwasyon, higit pa sa hirap na nararanasan mo, higit pa sa kaya mong ma-imagine. With God, all things is possible. Lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. At walang imposible sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Ephesians 3:20, now to Him is able to do unmeasurably more than all we ask for. Higit pa sa maaari mong isipin o hilingin, kaya gawin ng ating Panginoon niya. Amen? Amen po ba? So, bilang po ito response, ano po? Saan nakatuon ang iyong paningin? Sa mga bagay po ba na nakikita? O sa mga bagay na hindi nakikita? Ano po? So, tayo lang po makakasagot niyan. Hindi ko po kayang sagutin niyan. Si Lord, kayo lang po at si Lord ang nagkakaroon ng relasyon at pagkakaunawaan. Sabi nito, si God hindi ka pipilitin, pero laging nagpapaalala si Lord. Amen? Lagi nagpapaalala si Lord. Sabi niya Apostol Pablo, we fix our eyes not on what we see, but sa mga bagay na hindi nakikita. No? Saan nakatingin ng ating mga paningin? Sa mga bagay po ba na nakikita o hindi nakikita? Si Lord lagi sa atin nagpapaalala. No? Sabi niya, ang mga nag-uukol ng mga bagay sa laman ay aanin ng kamatayan. Ngunit na nag-uukol, nagsisikap sa mga bagay ng Espiritu, ay aanin ng buhay na walang hanggan. Saan nakatingin ang iyong paningin? Saan nakatuon ang iyong paningin? Sa mga bagay ba na panandalian lamang? Ano po? Sa mundo ito, maraming bagay na pumupumaw sa ating paningin at isipan upang tayo ay madala sa mundo na ito, sa sanlibutan na ito. Ganun pa man, meron tayong pag-asa. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na there is more on what we see. Mahigit pa sa nakikita na ating mga mata. Ayun ang buhay na walang hanggan. At yun yung dapat na dinidesire ng ating puso. Ayun po ba? Sabi ng Bible, ang mga
ang naghahangad, mabuhay. Ang mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng buhay para sa akin, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung iniaalay mo ang buhay mo para sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. No? So, maaari na po tayong tumayo. Sige po, pwede ko po hilingin ang worship team na umawit. Kung inawit natin kaganyan na nagpupuri. Sige po.